Ngayong araw ay gagawin ko na naman nga ulit at lulutuin yung favorite naming flavor ng chicken wings. Na-vlog ko na nga yun dati yung gagawin kong chicken wings flavor ngayon, pero gagawin ko lang ulit para sa mga hindi pa nakakanood. Para nga kung sakaling matakam sila ay itry din nila dahil nga hindi lang siya nakakatakam, talagang masarap siya kapag tinikman nyo. Bumili na nga ako ng manok sa Pure Gold, tapos bumili na rin ako ng mga ingredients na gagamitin ko. Pero hindi naman masyadong marami yung gagamitin kong ingredients, kangkong lang tapos garlic. Pati na rin pala ng kangkong at salted egg. Pangalan nga na itong flavor chicken wings na gagawin ko ay salted egg chicken wings. Pero lagyan ko na lang din ng kangkong. Dahil nga talaga namang masarap ang kangkong kapag hinalo dyan tapos kapag naluto na. Sabi nga ni Kuya Apong itry ko nga daw yung kangkong lang lulutuin ko dahil nga masarap naman daw kahit walang manok. Hiwa ko nga lang yung wings dyan tapos sinugasan ko lang ulit at kinuha ko naman na yung mga dapat kong hiwain. Yung hihiwain ko nga lang dyan yung salted egg pati na rin yung bawang na tatadtadin ko. Medyo dinamihan kong yung tinadtad kong bawang at yung gagamitin ko dahil nga para mas malas at masarap. Nung makapagtadtad na nga ako ng bawang, sunod ko namang hiniwa sa gitna ay yung binili kong itlog na pula. 3 itlog na pula nga dapat yung gagamitin ko dyan at bibilhin. Kaso nga lang yung pinagbilhin ko ay 2 na lang yung natirang tindan nila kaya naman hindi na ako bumili pa sa ibang tindahan. Tinanggal ko na nga pala dyan yung dilaw dahil nga ayun lang yung gagamitin natin at yung puti naman ay itatabi lang natin sa ref. Katapos nga tinabi ko na yung mga pinagkalatan ko at nilagay ko na sa basurahan. Dahil nga walang naman yung super kala namin sa loob kaya naman sa labas ako magluluto. Yan ko na lang inayos yung mga lulutuin ko para hindi na magkalat sa labas at mabilis na lang ayusin dito sa lababo. Nga pala ako ng isa pang plato dyan dahil nga magtitimpla ako ng powder. Dahil nga syempre kailangan muna nating iprito yung manok na gagawin natin bago nga timplahan ng flavor. Gamit nga lang pala ako dyan ng isang crispy fry tapos sinaluan ko na lang ng harina. Tapos nagdagdag nga rin pala ako ng onting paminta dyan. Nung okay na nga, hinalo-halo ko lang gamit ang kutsara para naman maghalo-halo sila. Okay na nga rin lahat ng gagamitin ko at magluluto na lang ako sa labas. Wala na akong iba pang gagawin. Kaya naman kumuha na ako ng kawali para sa pagpiprituhan ko ng manok at lumabas na rin agad ako. Nung pagkalabas ko nga nagulat naman ako nung nasa labas pala silang lahat. Mas nabi ko kala Diana na sumama sila sa vlog ko at tulungan nila ako magluto. Binuksan ko na nga pala yung kalan dyan dahil nga papainitin ko na yung kawali at nung mainit na nga sabi ko nga kay Nico ay isalin na yung mantika. Sakto nga lang yung nilagay niyang mantika, hindi masyadong madami dahil nga baka pag napuno ng manok yan umapaw naman sa bula. Habang binabalutan ko nga ng harina yung manok na ipiprito ko, nagulat naman ako kay Jenna nung sinayawan ako. Talagang wala kaming pinagkaiba ni Jenna kahit saan sumasayaw. Nagsalang na nga pala ako ng manok dyan para nga maprito na lahat agad. Para nga mapabilis at maluto na tong niluluto ko dahil nga nagugutom na kami lahat yan tapos masarap pa yung ulam namin. Kaya naman talagang nakaka-excite na kumain. Sabi nga ni Jenna itutulungan niya na ako magsalang sa mainit na mantika tapos nagulat naman ako nung akala ko kakainin niya. Ay pala joke lang yun, isasalin niya pala talaga yun sa kawali. Habang inaantay nga namin yan maluto yung kabilang side, niyaya ko naman sila na sumayaw. At sabi nga nila go lang daw, sumayaw daw kami dahil nga gusto rin naman pala nilang sumayaw. Mga halata dahil nga hataw na hataw din talaga sila. Nagnan ko nga yun kung luto na yung kabilang side at nakita ko nga hindi kaya naman binalik ko. Habang inaantay nga namin na maluto yung kabilang side niyan, kanya-kanya naman kaming kilos dyan. Sobrang kapal nga ng harina sa kamay ko kaya naman pinagpag ko muna. At wag na nga rin pansinin yung dumi sa damit ko dahil nga nalagyan din yun ng harina, tumatalsik-talsik kasi. Ay nakalimutan nga akong gawin sa kusina kaya naman dito ko na lang sa labas gagawin. Nakalimutan ko nga tanggalin ng tangkay yung kangkong na gagamitin ko at ihahalo ko dito sa gagawin kong chicken wings. Buti na nga lang naalala ko agad bago pa maluto tong piniprito kong manok. Luto na nga yung kabilang side niyan kaya naman binaliktad ko na isa-isa. Medyo natagalan nga ako sa pagprito dahil nga hininaan ko lang yung apoy niya. Baka kasi hindi maluto yung loob niya kapag nilakasan ko agad kaya naman hininaan ko lang. Patulong na nga pala ako kay Jenna dyan, natanggalin na ng tangkay yung kangkong. At habang nagtatanggal nga kami ng tangkay ng kangkong dyan, sinabihan ko naman na si Jenna na siya na lang muna magtanggal. Dahil ngayong ibang hindi ko pa nababaliktad na piniprito ko ay luto na kaya naman binaliktad ko na ulit yung iba. At kung nilakasan ko na nga yung apoy banda dyan, maya-maya nga rin ay naluto na. Kaya naman hindi na siya natagalan sa pagprito. Naluto na rin naman na agad lahat kaya naman hinango ko na at nilagay na sa malaking mangkok na hawak ni Jenna. Habang sinasalin ko nga yung sa plato na hawak ni Jenna, nagulat naman ako nung sumasayaw na naman siya. Habang hinanghango nga namin yung napritong manok na pinakuha ko naman na kay Nico yung isa pang kawali. Dahil nga sa kabilang kawali ko natitimplahin yung gagawin kong flavor ng chicken wings. Tinanggal ko na nga pala yung kawali na pinagprituhan ko ng manok at nilagay niya ni Jenna yung isa pang kawali na pagtitimplahan ko ng flavor. Wala nga yung malaking margarine na bibilin ko sana kaya naman maliit na lang yung binili ko. Mainit na nga yung kawali na nilagay ni Jenna kaya naman sabi ko sa kanya na ilagay niya na rin yung butter. At pagkalagay nga ni Jenna ng butter, hinalo-halo lang namin yan saglit at hindi na namin inantay na malusaw pa yung butter. Ilagay na agad namin yung bawang. Habang hinahalo ko nga yan, kinuha naman sa akin at inaagaw ni Jenna yung sandok dahil nga sabi niya siya naman daw yung maghahalo. Sinod ko na nga rin palang sinalang dyan ay yung dilaw ng salted egg. At kung malagay
nilagay ko na nga yung salted egg. Sinalang ko naman na rin agad tong kangkong na hinimay-himay namin. Nalo-halo ko nga lang yan saglit at maya-maya nga rin nilagyan ko na ng asukal. At yung nilagay ko nga na asukal dyan ay 2 kutsara lang. Dahil nga ganun nga yung nilalagay ko dyan kapag nagluluto ako niyan. Pero depende rin naman minsan kung nakukulangan pa ako sa lasa niya, dadagdagan ko pa. Man nga dyan ko yung pinarito kong manok at ang sabi niya nga okay na daw at masarap nga daw kahit prito pa lang. Masok nga pala ako sa kusina niyan tapos kumuha ako ng sili at nagtadtad dahil nga naisip ko na lagyan yan ng sili. Para nga meron siyang onting sipa. Okay na nga yung tinimpla kong flavor. Nagpatulong naman ako kay Jenna na isalin na yung pinarito naming manok. Tapos sinalo-halo ko nga lang yung saglit hanggang sa lahat ay magkaroon na ng flavor. Naamoy pa nga lang namin yan, talagang mabango na at nakakatakam. At saglit nga lang ng paghahalo ko dyan, naluto na rin siya at okay na nga kaya naman pinatay ko na yung kalan. Tapos sinalin ko na nga ulit sa malaking plato. Habang sinasalin ko ngayon at makikita nyo nga si Jenna na talagang natatakam na rin kaya naman ganyan yung itsura niya. At nung masalin na nga namin yan, sabi ko nga kay Jenna na amuyin niya rin. Kaya naman inamoy namin dalawa. Okay na nga yung ulam namin kaya naman nilagay ko na sa lamesa. Tapos isa-isa na rin namin nilabas lahat ng gamit sa pagkain. Nilabas ko na nga rin pala yung kanin dyan. At nung malabas ko na nga yung kanin, sunod namang nilabas ni Kuya Gray ay yung upuan. At syempre nung malabas na nga lahat ni Kuya Gray yung mga upuan, sunod namang nilabas ni Nico ay yung mga plato na gagamitin namin. Tapos nakita ko nga si Ate Mitch na iniinit yung ulam namin kaninang tanghali na sinigang. Kain na nga kaming lahat dyan kaya naman paalam!